Tunay nga po na napakabuti niyo po sa aming mabuhay. Salamat po Diyos sa araw na ito. Salamat po Ama sa iyong provision sa buhay po namin, na kung saan kami pong lahat ay narito po ngayon upang kayo po ay aming patuloy na itaas, lakilain, purihin at sambahin sa aming mabuhay, Lord, sapagkat kayo pong Diyos na punong-puno po ng pag-ibig at kahabagan. Kayo pong Diyos na amin pong kinikilala, sinasampalatayanan, at kayo ang Diyos na Spirit katotohanan. Kayo ang Diyos na may-ari po ng lahat ng mga bagay sa mundo pong ito. Kayo po ang Diyos na may-ari po ng aming mabuhay, Panginoon. At tunay nga po, O Lord God, na ang aming buong buhay na ito, Panginoon, ay amin pong ipinagkakatiwala po sa inyo. Amin po itong, Panginoon, dinudulog po sa inyo, Diyos, sapagkat alam po namin na kayo po ang Diyos na buhay, na kung saan, O Lord God, sa pamamagitan po sa trono ng inyong biyaya, kami po, Panginoon, ay patuloy po na nananatili at patuloy po, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo, Diyos, hindi po dahil sa aming lakas, hindi dahil sa aming kasiglahan, kundi po ito po ang lahat, Panginoon, dahil po sa inyo pong biyaya sa aming mga buhay, Lord. Salamat po na marami, sapagkat kami din po ay patuloy niyo pong iniligtas sa anumang mga kalamidad, Panginoon, sa mundo pong ito. Salamat po sapagkat kami po inyong iniligtas. Salamat po, Ama, kami po iniligtas sa anumang sakuna, Panginoon, sa anumang mga kasamaan, Panginoon Diyos, sa mundo pong ito na amin pong ginagalawan, Lord. At tunay nga po na patuloy po kaming nagpupuri, nagkapasalamat sa inyong kabutihan, O Lord God. At Panginoon, nawa kami po inyong samahan sa aming pagsamba ngayong umaga, at gayon din po sa aming mga inawit para sa inyo. Nawa ito po isang mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa amin pong pag-aralan ng iyong pong mga salita, kami po nawa ay inyong bigyan, O Diyos, ng malawak na pag-unawa, Panginoon. Ilusin niyo po nawa ang aming mga puso. Buksan niyo po nawa ang aming mga puso, Lord. Palambutin niyo po nawa ang aming mga puso, Panginoon, na ang aming puso ito, O Diyos, ay matutong tumanggap ng inyong mga aral, Panginoong Diyos, na ayon po sa inyong mga salita. Salamat po na marami, at nawa, patuloy po kami pagpalain sa inyong mga salita, Panginoon. At nawa, Panginoong Diyos, kayo po nawa ang siyang patuloy na magturo, maging po sa inyong abang lingkod na magbahagi ng inyong po mga salita, Panginoon. At tunay nga po na kayo lamang po nawa ang siyang patuloy namin na madakilat, maluwalhati po sa aming mabuhay. Pagkaluban niyo po nawa kami ng isang mapagpagubang puso, at ang tinatawag po na teachable spirit, Lord, nawa taglay po namin, Panginoon, na kami po ay maturuan, O Diyos, ng inyong po mga aral, Lord. Salamat po na marami, O Lord God, at alam po namin na sa iyo po ang aming kalakasan, ang aming kasiglahan. Sa inyo po nanggagaling ang lahat ng mga bagay po, O Diyos, na sa amin, Lord God. Salamat po, at tunay nga po, Panginoon, pinakatiwala po namin ang lahat po sa inyo, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Tayong lahat po ay What a friend to grace to help me on to God. Sure I would fight if I would reign and increase my courage, Lord. I'll bear the joy, endure the pain, supported by thy word. Thy saints in all this glorious war shall conquer though they die. They see the triumph round about, by faith is good night. When body lost to stay shall rise, and all thy army shine, and robes of victory through the skies, the glory
shall be done. The grace of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us to wait before thee, near to the heart of God. There is Mga salita po ng Diyos, ang ating pong scripture reading this morning in the book of Ephesians chapter 6, verse 1 up to verse 24. At salitan po tayo sa pagbabasa ng mga salita po ng Diyos. Ulitin ko po, Ephesians chapter 6, verse 1 up to verse 24. Sa King James Version, sa wikang Banyaga. Now, verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Sabay-sabay po tayo, huwag tayong mahiya. Verse 5, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. With good will doing service as to the Lord, and not to men. And ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things. Peace be to the brethren, and love with faith from God, the Father, and the Lord Jesus Christ. Sabay-sabay po tayo sa verse 24. Grace be with all them that
Jesus Christ in sincerity. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At nais ko pong tayo ay focus lamang sa ating pong pag-aaral. Okay? At I believe na ang Diyos ang siyang magpapaunawa po sa atin sa mga bagay na ito na ating pag-aralan po ngayon. Ito po yung mga bagay na espiritual na dapat pong kainin ng ating mga kaluluwa. Okay? Meron ba tayong kaluluwa? Amen. Meron ba tayong espiritu? Amen. Dahil nandito po tayo, buhay tayo, no? Okay, purihin po ang Diyos. At our topic this morning, no, is about put on the whole armor of God. Isuot ang buong baluti ng Diyos. No? Lahat po tayo ay maraming sinusuot. No? Ngunit, napakahalaga pala na atin pong isuot ang baluti, no? Ang buong baluti ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So dito po ay bilang isang mananampalataya, mga kapatid, no? Ay nakita ho natin sa mundo natin pong ginagalawan ngayon na kung saan po ay maraming mga mananampalataya na kung saan po ay habang tumatagal sa kanilang paglilingkod ay lumalamig sa paglilingkod naman sa Diyos. Okay? At ito po ang Panginoong Diyos, marami po salamat sa mga katotohanan ng Diyos na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong mga salita, O Lord. Na kung saan, Lord, ay dapat po kaming magpatuloy po sa paglilingkod ko sa inyo. At kailangan namin ang inyong armor, Panginoon, sa aming mga buhay. Na ang armor sa aming mga buhay ay ang mga katotohanan mong salita. Yung inyong katuwiran, O Diyos. Ang inyong ebanghelyo, Panginoon. Ang aming pananampalataya sa inyo, O Diyos. At ganyan po, O Diyos, ang helmet ng kaligtasan, Panginoon. At ang tabak ng inyo po mga salita. Nawa, O Diyos, taglay po namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa araw-araw po namin buhay, Panginoon, batid niyo po, O Diyos, na kami po ay araw-araw na nakipagbaka, Panginoon. At amin pong naranasan din siya na kami po ay nanghihina ng lulupay-pay. Subalit, amin po ito na pagtagumpayan sapagkat alam po namin, Diyos, na kayo po ang siyang tumutulong sa amin, na sa pamamagitan po ng iyong mga salita, Panginoon, ay amin po napagtagumpayan niyo. Salamat po na marami, O Lord God, sa inyong paalala sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong ginintuang aral na amin pong napag-aralan ngayong umaga. At nawa, ito po ay aming may sa pamumuhay po, O Diyos. At kami pong lahat na narito, Panginoon, nawa, araw
pagbasa ng iyong pong mga salita. Araw-araw po kami, Panginoon, magnilay-nilay ng inyong pong mga salita, O Diyos. Araw-araw po kami manalangin sapagkat kailangan namin, Panginoon, ang inyong tulong sa buhay po namin. Hindi namin kaya, O Diyos, sa buhay namin kung wala ka, O Lord. Hindi namin magawa ang mga bagay na ito kung wala po kayo sa buhay po namin. Salamat sa inyong biyaya, sa inyong pong pagpapahalaw, Diyos. Salamat po, Lord, sapagkat maraming mga mananampalataya na nawala na sa paglilingkod sa inyo. Subalit, salamat po, Lord, sapagkat kami pong lahat na narito ay patuloy niyo pong biniyayaan. At kami po ay inyong pinagkaluban ng kalakasan at kasilahan, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa damit, sa pera, sa pagkain, sa hanapbuhay, sa negosyo. Salamat po sapagkat hindi niyo po kami ginugutom, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat kami po ay inyong inilayo, Panginoon, sa anumang kapahamakan sa mundo ito. At amin pong pinanghawakan, O Diyos, ang inyong pong mga pangako. Nang sabi niyo po, Panginoon, sa Jeremiah chapter 33, verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Tatawag lamang po kami sa inyo, Panginoon, at kayo po ay sasagot. Tatawag kami sa aming mga panalangin po sa inyo, O Diyos. Tatawag kami sa aming mga pagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat po. Nawa, Panginoon, huwag niyo pong hayaan, nawa, O Diyos, na meron pong mawala sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Manapay kami pong lahat, nawa, ay mas lalo pang maging mainit, maging masigasig sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po sa mga kapatid na inyo pong ginagamit, kinakasangkatan sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po na silang pagpalain po, Diyos. At ngayon po, Panginoon, kaya din po nawa ang siyang magpalago sa bilang ng iyong gawain sa lugar niyo. Na kami po, Panginoon, ay sama-sama na manindigan, panghawakan, ibahagi ang inyong mga totohanang salita. Sapagkat alam po namin ng Diyos na kayo po ang siyang nagdadala ng inyong pong mga tupa sa inyong gawain. At ang gawain namin, Panginoon, ay amin pong i-share, ibahagi ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilan, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Patuloy niyo po nawa kaming iingatan, Lord, sa araw-araw po namin buhay. Patuloy niyo po nawa kaming pagpalain ng Diyos sa aming mga buhay, Lord. Pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, Panginoon. Sa mga kapatid na may mga sakit at karamdaman, nawa sila po inyong bigyan ng kagalingan, Panginoon. Dahil sa panahon, Panginoon, ubusin po
lagnat, Panginoong Diyos. Nawa, lukuban niyo po nawa sila ng kapangyarihan. Salamat po na marami sa inyong proteksyon, sa inyong pag-iingat, sa inyong paggabay sa bawat isa sa amin, O Lord God. At ganyan po, Panginoon, dinadalain po namin sa inyo ang mga kapatid na sa virtual worship. Patuloy rin po siya pagpalain. Pangunahan na sila din po, O Lord, ay patuloy po na magbasa, manalangin. At dumalo, Panginoon, sa iyong gawain na kahit po malayo, patuloy mo silang pangunahan, Lord, sa kanilang mga buhay, Lord. Salamat po. At ganyan po, Panginoon, sa amin pong mamahal sa buhay, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, patuloy na rin po silang iingatan, gabayan at proteksyonan, Panginoon. At nawa, ang aming bansa, tayo po nawang siyang mauna. Mag-ingat, Lord, at nawa, Panginoon, ligtas niyo po nawa ang bansa pong ito sa anumang kaguluhan, sa anumang giyera, Panginoong Diyos. Salamat po. Ganyan po sa aming mga kaloob. Nawa, patuloy niyo po itong basbasan po, Diyos. Pati niyo po, Panginoon, na ito po ay magamit sa inyong gawain, Lord. Sa mga Bible studies, Lord, Bible Sunday worship, nawa, kami pong lahat ay maging masigla na gawin, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming mga buhay, Lord. Pagbabasa, pananalangin, at pagdalo po sa inyong gawain, Lord. Salamat po, Lord, at tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin. Tunay nga po sa inyo lamang po, Diyos, ang lahat na karangalan at kalatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you all. Awitin po natin